Good morning, good morning, good morning mga kapatid. Ayan, tayo. Ayan. So meron lang ako i-share kapatid, no, tungkol dito sa ating shop. Ayan, so ini-encourage ko yung ibang mga nagpaplanong magnegosyo ng pyesa. Sarado pa tayo yan dahil sobrang aga pa. Halos 3 buwan na ako kapatid na walang nai-upload. Papakita ko sa inyo yung naging result yung outcome ng aming ginawa sa aming maliit na negosyo. Wait lang, papasok tayo, buksan ko lang. So 2 pintuan kasi yan. Okay, kunin ko lang kape. Alright, so ipapakita ko lang sa inyo kapatid yung ating maliit na tindahan. Ayan. So nag-start po kami dito sa tindahan na ito ng halagang 140,000. So nag-share po kami, 4 kami na nag-share dito. Ayan, actually yung share ko ay inutang ko lang din sa kanila. Wala po akong pang-share na malaki, no. Hindi po ako mapera. Okay, pakita ko lang sa inyo kapatid, hindi po ako nang iinggit o hindi po tayo nagyayabang dito sa ating vlog na ito. Ang gusto ko lang kapatid na iparating sa inyo ay yung diskarte para lumago yung pyesa. So from 140,000 kapatid, nagsimula kami. Ngayon ay nasa, I think kung hindi ako magkamali, nasa 700 na ito. So tingnan natin, no. Simula ng lagayan ng pyesa namin. Ayan. Hanggang 3 layer na yan. Dati wala pa ito, no. Wala pa ito, hindi yan puno. At hindi nagsisiksikan ng mga pyesa dyan. So kapatid, ulitin ko lang disclaimer, hindi po ako nagyayabang dito. Bagkos kapatid ay binibigyan ko lang kayo ng inspirasyon o in-inspire ko kayo na ituloy nyo kung may plano kayong mag motor parts business. So yung naging diskarte namin kapatid, kaya dumami ito ng ganito, magmula nung September 2023 na nag-start kami na hindi kami kumuha ng kahit na magkano dito sa tindahan na to. So ang partihan namin, pati yung pamarte namin, pinasok ulit namin. Pag kumita kami ng 10,000 ngayong araw, bukas ng umaga, ipapamili ulit namin sa aming ahente ng 10,000 rin. Ayan, ganun. Kaya nagtuloy-tuloy itong shop na ito. So yung gulong namin kapatid, parang ganito lang karami noon. Yan, sa kulay green na ito. So kung titingnan mo ngayon, talagang ako'y natutuwa, no? Natutuwa ako. Dami naming gulong. So meron kami mga tubeless, tsaka mga tube type na gulong. So yung mga kulay green na ito, tube type ito yung mga nakahubad na ito. Ito yung mga tubeless. So umabot na po ito ng I think 700 plus, no? Or more. So meron kaming pa isa-isa lang, kagaya ng mga swing arm na yan, upuan, yung mga tambucho, isa-isang piraso per unit lang yan kapatid. At itong mga naka-display na ito, mukha lang silang madami, pero ang pinakamarami po sa isang layer na yan, kagaya nitong spark plug cap na ito, yan kapatid ay 10 piraso dahil medyo talagang problemado yan sa mga scooters. Pero the rest niyan, kagaya nitong mga tensioner na yan kapatid, pa isa-isa, 2 hanggang 3 piraso lang yan. So kung medyo mura-mura, kagaya ng mga gaskets na yon, ito yung kulay blue na ito, dinadagdagan na namin yan kapatid, no. So yung mga grips medyo mabenta, kaya dinadagdagan na rin namin. So yung iba talagang kunti lang yung pinapamili namin, kagaya ng mga original air cleaner na yan. So ito mga gaskets, mga base gaskets, mga original namin na parts. So meron na rin tayo kasi mga original dito, kagaya ng mga pumps, mga kick spring, oil seals. O yan, medyo gulo-gulo pa, no. Medyo yan ang dinamihan namin, no. Pero kumuha na rin tayo ng mga original. At least kapag naghanap yung customer ng original, may mabubuno tayo. Pero wala tayong original noon, puro replacement lang. Kasi nga tight yung budget natin. So sa mga magtatanong, magkano daw ba yung puhunan sa motor parts business na ganito? Kapatid, kahit na 20,000 lang, kung talagang desidido kang mag-start, pwede kang mag-start ng 20,000 lang sa maliit na halaga. Ang kailangan mo lang iparol mo ng iparol. So yung kinikita mo sa tindahan, hindi mo dapat gastusin muna. So ipaparol mo lang ulit, and then ipapamili mo
Pag kumita ka na naman bukas, papamili mo na naman. So hanggang ma-reach mo na yung gusto mong volume, yung gusto mong dami ng pyesa para lahat ng pangailangan ng customer mo, kapatid, may mabubunot ka sa istante mo. Especially ito sa mga nagsisimula pa lang, kapatid, no? Yung mga tight lang yung budget. Wala pong rason o hindi po rason na maliit lang yung budget ninyo. Ang mahalaga, kapatid, meron kang pailan-ilan. So, tips ko lang sa mga maliliit lang din yung budget, ano. Halimbawa, 10,000 lang yung budget ninyo. So, ang mga kailangan nyo lang dyan bilihin, kapatid, yung mga talagang pangangailangan ng customer. Bearings, sprocket, kadena, interior, spark plug, so yung mga ganun, oil, especially oil. Kasi yung oil medyo mataas ang puhunan, maliit lang yung tubo niyan, parang gulong lang yan. Pero, yan ang mga unang-unang pangailangan ng ating mga customer. So, yung mga brake shoe, kailangan din yan, kapatid. Ang problema lang kasi sa brake shoe, medyo talagang maduduguan kayo dahil iba yung brake shoe ng pang XRM, iba yung brake shoe ng pang SkyDrive, iba yung brake shoe ng pang TMX. So, medyo maraming classification ng brake shoe. So, kung talagang medyo tight ang budget ninyo, kahit pa dalawa-dalawa lang, okay na yan. Sinabi ko kanina na kailangan natin ng oil. So, kailangan ninyo rin, kapatid, ng mga gear oils, no? So, yung engine oil, kahit pa ilan-ilan lang yan. So, kung maliit lang, kapatid, yung budget ninyo, ewan ko lang kung sa loob ng 6 na buwan or mas mataas pa, or haabin natin 8 buwan o 1 taon yung paikutin yung pera nyo, lalago at lalago yan, no? So, matatalo lang kayo doon kung magre-renta kayo. Kaya kailangan may extra income kayo. Kung gusto nyo palakihin yung negosyo ninyo na pyesa, dapat may extra income kayo kung maliit lang din yung puhunan ninyo. So, kagaya ko, nagmimikaniko ako sa labas. So, mayroon akong pangparuro sa sarili ko, no? Itong tindahan, hindi namin inaasahan pa. So, hanggang ngayong January. So, February, by February, mag-start na kami magkumuha ng aming mga porsyento at yung mga inutang ko sa kanila ay yun na ipapambayad ko. So, isa pang diskarte, kapatid. Kapag wala kang puhunan na mekaniko ka, ito pasalamat na lang din ako sa 3 kong kapartner dahil binigyan nila ako ng chance na magkaroon ng tindahan din na ganito. So, yung mga pera nila ay pinagsama-sama nila at pinahiram nila sa akin. So, hindi ko naman din nahawakan yun dahil yun ang ginastos namin dito. So, kung naghatian kami rito ng tag 30,000 or 40,000 or 50,000, so may utang ako sa kanilang 50,000. At yun ang aking babayaran. So, babayaran ko yung kapatid kapag nagkuhaan na kami ng porsyento dito sa aming paninda. So, ngayong February, start na akong magbabayad sa kanila. So, yung pinapang survive ko sa sarili ko ay yung tindahan lang. No, ay yung shop lang sa labas. Yung shop at saka itong vlogging lang. Okay? So, pwede naman din yun, kapatid, kapag mayroon kang talent o skills sa pagmimekaniko at mayroon kang kaibigan na medyo may budget, try nyong mag-combine. Mag-combine kayo. Sa kanya yung pera, so maghati kayo. Nasa agreement nyo na lang yan, kapatid, kung paano nyo ibabalik yung perang nagastos ninyo. Or ikaw, as mekaniko na wala kang budget sa ngayon, so nasa iyo ang talent, kakailanganin mo rin yan dahil sila yung may budget. So, exchange of benefits lang, ano. So, parang social lang kayo. Exchange of benefits, ikaw yung nasa talent, nasa iyo ang sistema, nasa iyo ang gawa, nasa iyo lahat ng diskarte. So, siya may pera, so kailangan mo rin siya. Kaya give and take lang kayo at maging mag-partner habang buhay, okay? Pero kung kakayanin nyo lang rin naman, kapatid, na mamuhunan ng kalahating milyon o 400,000, abay, goods na yan. Wala na tayong maraming pag-uusapan pa. So, kapag ginusto naman natin, kapatid, lahat mayroong chance, no? Kapag ginalaw natin o trinabaho natin yung ating priority or ating target sa buhay, mayroon talagang outcome, mayroong output na lang, talagang medyo maganda kapag maganda rin yung plano mo. Pero, kapatid, kahit puro plano lang yan at plano at sinabayan mo ng konting gawa, wala pa rin yan, kapatid. Kailangan mo pa rin tumawag sa taas dahil yan talaga ang ginawa ko. Tumawag sa taas at siya na ang bahalang magmaniobra sa aking buhay. So, ito na yun. Ito na yung minaniobra niya. Okay? So, hanggang dito na lang, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.